Magandang araw, Grade 6 learners. Kamusta kayo? Handa na ba kayong matuto ng panibagong aralin? May tanong ako sa inyo. Naranasan na ba ninyong mamili kung maglalaro muna o tatapusin muna ang assignment? O kaya naman, kung may napulot kayong pera sa daan, ano kaya ang gagawin ninyo? Mahirap bang magdesisyon? Ang totoo, araw-araw tayong gumagawa ng mga desisyon. May maliliit na desisyon at mayroon ding malalaking desisyon. Ngunit paano natin masisiguro na ang ating pasya ay tama at makabubuti hindi lamang para sa atin kundi para rin sa ibang tao? Iyan ang ating pag-aaralan ngayon. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan kayo ay matutukoy ang mga prinsipyo at pamantayan ng etika sa paggawa ng desisyon, mauunawaan ang kahalagahan ng responsibilidad sa sarili at kapwa, at makagagawa ng mga pasyang makabubuti sa nakararami. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Bago tayo magsimula, isipin muna natin ang ating sarili. Ano-ano ang magagandang katangian na mayroon ka? Maaaring mabait, matulungin, masipag, responsable. Napakahalaga ng pagkilala sa ating mabubuting katangian dahil ito ang nagsisilbing gabay natin sa paggawa ng tamang desisyon. Subukan nating sagutin ito. Ano ang mas gusto ninyo? Tinapay o kanin? Pang-umaga o panghapon na klase? Maglaro ng cellphone o maglaro sa labas? Pera o regalo tuwing Pasko? Maghugas ng pinggan o magwalis ng sahig? Napansin ba ninyo, lahat ng ito ay nangangailangan ng pagpili o pagpapasya. Sa bawat pagpili natin, may kaakibat itong resulta. Ngayon ipaliwanag natin ang mga mahahalagang salita sa ating aralin. Ano nga ba ang kahulugan ng mga salitang ito? Pagpapasya. Ito ay ang pagpili ng pinakamainam na gagawin matapos pag-isipan ang iba't ibang posibilidad. Paghuhusga. Ito ay maingat na pagtingin at pagsusuri bago gumawa ng desisyon. Etika. Ito ay tumutukoy sa mga pamantayang moral na nagsasabi kung ano ang tama at mabuti. Mabuting pagpapasya. Ito ay bunga ng malalim at maingat na pag-iisip upang makagawa ng tamang pasya para sa kapakanan ng lahat. Responsibilidad. Ito ay pananagutan sa ating mga kilos at desisyon. Hindi sapat na basta na lamang tayo magdesisyon. May mga hakbang tayong dapat sundin upang matiyak na tama ang ating pasya. Unang hakbang, alamin ang suliranin. Halimbawa, may pagsusulit bukas, ngunit gusto mong maglaro ng online games. Ano ang problema? Hindi ka pa nakakapag-review. Ikalawang hakbang, magsaliksik ng impormasyon. Maaari kang magtanong sa magulang, humingi ng payo sa guro, pag-isipan ang iba't ibang paraan. Ikatlong hakbang, isaalang-alang ang maaaring resulta. Maglaro muna. Maaaring hindi makapaghanda sa pagsusulit. Mag-review muna. Mas handa at mas mataas ang posibilidad na makakuha ng magandang marka. Kaya mahalagang isipin ang magiging bunga ng ating mga desisyon. Ika-4 na hakbang, gumawa ng desisyon. Pagkatapos timbangin ang lahat, saka tayo pipili ng pinakamainam na solusyon. Ika-5 hakbang, pag-aralan ang kinalabasan. Tanungin ang sarili, nakabuti ba ang naging pasya ko? Kung may pagkakamali,
maaari pa rin tayong matuto upang mas mapabuti ang susunod nating desisyon. Halimbawa, naglinis kayo ng silid-aralan at sinabi ng kaklase mo, "Hayaan na lang natin ang janitor na maglinis." Ano kaya ang tamang gawin? Kung iisipin natin ng mabuti, hindi tama na ipaubaya lahat sa ibang tao ang ating responsibilidad. Mas makabubuti kung tayo mismo ang maglilinis ng ating pinagkalatan. Ipinapakita nito ang pagiging responsable at paggalang sa ibang tao. Ang bawat desisyon natin ay hindi lamang nakaaapekto sa ating sarili. Nakaaapekto rin ito sa ating pamilya, kaibigan, kaklase, at komunidad. Kaya mahalagang isaalang-alang ang kapakanan ng iba. Ang pamilya ni Rian ay nakikitira lamang sa kanilang tiyahin. Ngunit dumating ang panahon na kailangan na ng tiyahin ang bahay. Ayaw sana ni Rian na umalis dahil malalayo sila sa kanilang mga kaibigan at paaralan. Ngunit ipinaalala ng kanilang ama na dapat din nilang isipin ang kalagayan ng kanilang tiyahin. Sa pamamagitan ng mahinahon na pag-uusap at pag-unawa sa isa't isa, napagpasyahan nilang lumipat sa probinsya. Ano ang aral dito? Hindi lamang sariling kapakanan ang dapat isipin. Mahalagang isaalang-alang din ang kapakanan ng ibang tao. Isipin ninyo ito. Nag-away kayo ng inyong kaklase at nakapagsalita kayo ng masasakit na salita. Ano ang gagawin ninyo? A. Hayaan na lamang siya. B. Humingi ng paumanhin. Kung pinili ninyo ang B, tama kayo. Ang paghingi ng tawad ay nagpapakita ng pagpapakumbaba at responsibilidad sa ating mga kilos. Kuwento ni Ara. Isang araw, nakapulot si Ara ng pitaka na may lamang pera at mga ID. Naisip niyang maaari niyang gamitin ang pera upang mabili ang gusto niyang sapatos. Ngunit naisip din niya na maaaring mas kailangan iyon ng may-ari. Matapos pag-isipan ng mabuti, dinala niya ang pitaka sa barangay upang mahanap ang tunay na may-ari. At nang matagpuan ito, labis na nagpasalamat ang may-ari dahil ang perang iyon pala ay pambili ng gamot ng kaniyang ina. Napakagandang halimbawa nito ng mabuting pagpapasya. Tandaan natin, huwag magpadalos-dalos sa pagdedesisyon. Pag-isipan muna ang sitwasyon. Gumamit ng maingat na paghuhusga. Isaalang-alang ang kapakanan ng nakararami. Maging responsable sa lahat ng desisyon. Ang mabuting pasya ay nakabubuti hindi lamang sa sarili, kundi pati sa kapwa. Kung sakaling may kaibigan kang nagsabi ng sikreto sa iyo, ipagsasabi mo ba ito sa iba? Bakit? Isulat ang inyong sagot sa comment section o sa inyong kwaderno. Nais kong malaman kung paano ninyo ilalapat ang ating natutunan ngayong araw. Kaya mga bata, tandaan natin na ang paggawa ng desisyon ay hindi basta-basta. Kailangan itong pag-isipan ng mabuti, gamitan ng maingat na paghuhusga, at laging isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Sa ganitong paraan, magiging responsable tayong mamamayan at mabubuting anak ng Diyos. At iyan ang ating aralin sa GMRC6. Kung may natutuhan kayo, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito ang inyong guro na nagpapaalala. Mag-isip muna bago magpasya, sapagkat ang mabuting desisyon ay nagdudulot ng kabutihan para sa sarili at sa kapwa.
Hanggang sa muli. Ngayong natapos na natin ang ating aralin, subukan naman nating ilapat ang mga natutuhan natin sa pamamagitan ng mga worksheet na inihanda para sa inyo. Sagutan ito ng may katapatan at gamitin ang mabuting pagpapasya sa bawat sitwasyon.